Sa Gaza, may libu-libong sibilyan ang namamatay. At ang pinakamahirap isipin, kaya naman ng Amerika pigilan o pahintuin ang nangyayaring genocide sa Gaza. Pero hindi nila ginagawa. Hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil may mas malaki silang interes na nakatali sa Israel. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Kung kaya nila, bakit hindi sila kumikilos? Ang unang rason ay simple, pero uncomfortable. Strategic partner ang Israel. Hindi ito emotional bond. Sa Cold War, ginamit ng US ang Israel bilang strong ally sa Middle East para bantayan ng oil routes, bantayan ng Soviet influence, at mag-secure ng military presence sa rehiyon. Kaya mula noon, naging asset ang Israel sa US. Kapag asset ang kausap mo, hindi ka basta gagawa ng moves na pwedeng makasira sa relasyon. Mas lalo na kung ang asset na ito ay nagbibigay sa iyo ng military tech, intelligence sharing at access sa region. So kahit alam nilang may civilian casualties, iniisip muna nila, ano ang epekto nito sa kapangyarihan namin sa Middle East? Dito lumalabas ang sad reality. Hindi sila kumikilos dahil may mawawala sa kanila kung gagawin nila yon. It's not about they can't, it's about they don't want to risk it. Pangatlo, domestic politics. Sa Washington, may Jewish lobbying groups, may Christian Zionist groups, may donors, at may lawmakers na openly pro-Israel. Lahat yan may influence sa policy. So kapag ang isang US President ay gumawa ng strong move laban sa Israel, automatic may backlash sa Congress at sa elections. Kaya ang mga leader nagiging mas maingat. Kaya mapapansin mo, magaling sila magsabi ng we are concerned, pero bihira mong marinig ang we demand o we will stop support. Kasi once gawin nila yan, may political cost. At sa US politics, alam natin, ang imahe at suporta ay mahalaga. Ang isa pang faktor ay ang dekadang panahon na tinuruan ng American public na ang Israel ay democratic ally at ang mga kaaway nila ay extremist. So kapag may conflict, automatic yung narrative na Israel is defending itself. Dahil dito, mas maliit ang sympathy sa Palestine sa mainstream politics. Kaya kahit may footage ng pagbomba sa mga ospital, mga winasak na eskwelahan, at mga bata na namamatay sa pag-atake, hindi iyon automatic reason para kumilos ang US government. Para sa kanila, strategic interest muna, emotion later, kung meron man. Pwede naman nilang gamitin ang military aid bilang leverage. Kung gusto nila, pwedeng sabihin nila, stop the bombing or we stop the weapons. Pero hindi nila ginagawa. Bakit? Dahil ayaw nilang mawala ng influence sa Israel. Kapag nawala ang influence, mawawala ang intel sharing, mawawala ang foothold sa Middle East. Sa international law, may ICC investigation, may UN resolution. Pero kahit ilang resolution pa, kapag nagbeto ang US, automatic wala na. Kaya hindi lang sila hindi kumikilos. Minsan, sila pa ang humaharang para hindi makakilos ang iba. At yan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumalalim ang conflict. At sa ground reality, maraming ospital na walang basic supplies, mga evacuation zone na binobomba pa rin, mga pamilya na umaasa sa food trucks na hindi laging nakakarating. Ang ceasefire, minsan usapan lang sa table, pero sa field, may strikes pa rin. Kaya kung tatanungin mo, bakit hindi kumikilos ang US? Ang sagot ay hindi tungkol sa kakayahan. Kung kakayahan meron, sa pera meron, sa armas meron, diplomatic power meron. Ang sagot ay yung will.
yung willingness na isakripisyo ang interes nila para sa civilians. Sa geopolitics may unwritten rule. Countries act on interest, not morality. Kung may benefit, they move. Kung wala, they wait. At sa kaso ng Gaza, walang immediate benefit para sa US na pumili ng aggressive humanitarian stance. Pero hindi ibig sabihin na wala silang alam sa suffering. Alam nila, may intelligence reports, may briefings, may allies na nagpupush ng humanitarian concern. Pero hindi yun sapat para baguhin ang bigger picture, na para bang naglalaban ng strategic value versus human cost. Ang mahirap dito, habang tumatagal, nagiging normal ang violence sa mata ng policymakers. Hindi dahil incentive sila as individuals, kundi dahil sa system. Ang system ng foreign policy ay hindi program para ma-prioritize ang compassion. Ang priority nito, security, power, alliances. At kaya mahirap umasa na kikilos ang US base sa moral grounds unless may pressure na malaki, domestically or internationally. Hanggat walang nangyayari, mananatili ang default stance nila: support Israel, control the region, and avoid big political risk. Kaya kapag sinasabi natin, bakit hindi sila kumikilos? Ang sagot ay layers: strategic interest, domestic politics, lobby pressure, regional positioning, economic links, at international power. Pero sa pinakasimpleng salita, hindi sila kumikilos dahil mas mahalaga sa kanila ang power kaysa sa buhay. Masakit pakinggan pero yan ang realidad sa international politics. Sa mga speeches nila, ang priority ay peace. Pero sa action, priority ay influence. Kaya kahit may ceasefire talks, hindi total pressure. Kahit may humanitarian crisis, hindi full stop. Habang may gains sa status quo, hindi nila gugustuhin baguhin ang status quo. At habang hindi sila kumikilos, ang Gaza ang nagbabayad ng presyo. Hindi diplomats, hindi lawmakers, hindi president. Ang nagbabayad ay ang mga taong walang kinalaman sa war decisions. At kung may pagbabago man, usually nangyayari yon kapag tumitindi ang global pressure, lumalakas ang domestic backlash, o nagbabago ang strategic needs. Hanggat wala ang tatlong yan, hindi sila gagalaw ng malaki. Kaya hindi sila kumikilos dahil hindi sila takot mawala ng moral credibility. Mas takot silang mawala ng geopolitical advantage. Ang painful conclusion, hindi dahil hindi nila kaya, hindi dahil hindi nila alam, hindi dahil powerless sila, pero dahil may mas importante para sa kanila kaysa sa pag-save ng buhay sa Gaza. At doon lumalabas ang biggest contradiction. Ang bansang pinakamalakas sa mundo ay hindi gumagalaw. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinipili nilang manahimik at magbulag-bulagan. Hanggang hindi nagbabago ang interest structure, mananatiling mabagal ang aksyon, at ang delay na iyon, araw-araw may presyo. Mga buhay ng bata, mga pamilya, at komunidad na patuloy na winawasak. Kaya kung may solusyon man, hindi ito manggagaling sa big speech. Kailangan may cause ang inaction, kailangan may pressure, kailangan may incentive para kumilos. Bakit hindi sila kumikilos? Dahil sa mata ng Amerika, walang strategic gain sa pagtigil ng pag-atake. Walang mapapala, pero may mawawala: ang kapangyarihan, impluwensya, at kontrol. Kaya mas pinipili nilang hindi makailam, kahit alam nilang may namamatay araw-araw. At sa dulo, ito ang pinakamalaking katotohanan: US inaction is not weakness, it is calculation. At sa bawat araw na hindi nila pinipiling gamitin ang kapangyarihan nila, ang Gaza ay patuloy na magdurusa. At hanggang hindi nababago ang priorities ng Amerika, mula interes patungong humanity, mananatiling pareho ang sagot. Kaya nilang kumilos pero hindi nila ginagawa. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.
kahirapan, yan ang bukod tanging masasabing kayamanan. High school lang muling ibahagi ang pag-ibig sa bawat taong di na maramdaman kung gaano ka halaga. Muling magsimula at makikita mo ang tunay pag sumili ka na sa tunay na mundo. Alam mong napagkagulo, samot-saring paghihirap na lang natatamo. Mga batang isinilang na di makapaglaro dahil sa mga gera ngayon man lang magsinto. Asa na ang pag-ibig, tila parang nabura. Sana'y bumalik ang tunay na siya. Tao lang din akong gustong mag-iba. Ang pagtrato natin sa isa't isa, ano na? Kaya sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. ايش يا عم ايش مالك؟ يعني وش قدام شيء من ايش تبتي؟ عشان من أعرف من ندم وتمضي كل يوم من الدم وين رجلك؟ وين رجلك مليانة؟ فيها دم؟ يعني انت تعبانة من المشي؟ بعرفش وين احنا رايحين يلا ربنا مستعان ان شاء الله. ربنا مستعان.